So tonight we'll be talking about the Holy Rosary because this month is the month of Rosary. Okay. Pasensya na ha, kung basig expert na mo sa his Rosary, so basig nabagyapon tayo mapulutan bago na po, no? So, ang Rosary, dugay na kaya na siya nagsugod. According to studies, research, nagsugod ko na siya sa pag-awat sa mga lay. Ang mga lay, nag-adto sila sa mga monastery, sa mga monks, o ang mga monks nag-aampo sa mga psalms, salmo ni David. So, nag-aampo sila sa gamit ang ilang breviary, Liturgy of the Hours, no, liturgical prayer sa mga monks, sa mga priests. So, everyday ka-pray sila og 150 psalms. So, mga laity, mga laiko, nasa gawa sa monasteryo, di man sila kabalong basa, ilang gi-substitute kini nga mga salmo sa mga 50 or ang uban 150 ka Hail Marys. No? I-substitute nila sa psalm kaya di man sila kabalong basa. Kaya sa una, gamay na tao makabasa. Okay? Karon naman na siya ang mga 19th century ang revolution sa education. No? So, unang panahon, gamay lang makabasa. So, makita natin na siya sa mga ancient graffiti, sa mga catacombs, sa mga dingding, ang ebidensya nga sa una pa, nag-ampo na sila sa angelic psalter like the Rosary. No? At least, 2nd century, as early as 2nd century, na yung mga ebidensya nga mga Christian nag-pray na sila o Hail Mary. No? Pero it was only at the 13th century, 1214, no? Na formalized yun ang Rosary, ang instrumento si Saint Dominic. No? Si Saint Dominic ang dako kaayo nga role bahin sa Rosary. Sa panahon ni Saint Dominic, naglipana ang mga heretic, grupo nga Albigensian, no? Ang ilahang pagtuo, mura ni kulto, no? Bawal magminyo, pero promiscuous sila, sige sila sex left and right, pero bawal magminyo. Dili sila pwede magkaog karne, mga daghan silang mga kostumbre, kulto. Pero nisikat ni, daghan kayo na-convert into Albigensian ni Sem. O depressed kayo si Saint Dominic, saon nabahala na siya nga daghan na kayo, daghan ng immorality, wala na mga mura nagwalay Diyos sa mga tao. So, nag-adto siya one time dito sa forest og nag-pray, nag-meditate, no? Nag-fasting para to appease, no? To appease the anger of God. So, for 3 days, he prayed continuously and then harsh penances, no? Until his body was lacerated and he fell into coma. He fell into a coma. And then when he woke up, Mama Mary appeared to him, and according to tradition, Mama Mary gave him a rosary, no? And gi-encourage nga ang devotion sa rosary. Muna ang mga Dominicans, nga Order of Dominicans, muna sila mga sa UST, no? Mga Dominicans, ang ilang bakos na rosary, di ba? Madako ang rosary. So, muna ang silagyan ang order ang kailap yun sa praying the rosary, devotion to rosary. So, pagkita niya ni vision, adto siya balik siya sa town, nag-preach siya bahin sa rosary, o dito, miraculously, no? With the power of the rosary, ang mga tao naminaw o gi-renounce nila ang ilahang
false belief o gibiyaan nila ang ilang immoral life. No? As quickly as that, people began leading Christian lives, give up their former bad habits. 14th century, no? Mayong kag 14th century, atras kag usa, 1300s na. It was called, sa 14th century lang na siya gitawag rosary. Before that, dili pa na rosary ang tawag sa iya. No? Rosary means rosarium, rose garden. Meaning sa rosary is rose garden. Ika na siya sa love song nga lyrics sa una nga gipahat, gidedicate to Mama Mary nga song sa una. Love lyrics. No? So, during the 14th century, diha gidivide sa una walay mga mysteries, walay decades, 150 lang na ka Hail Marys. O during 14th century gidivide into 15 kabuok tagpulo-pulo ka decades. O before every decade gibutangan og Our Father. Okay? Ang estudyante ni follower ni Saint Dominic, si Blessed Alan de la Roche, no? Usa ka niya follower nga grabe pud ang pag-promote sa devotion to rosary. Siya ang nag-compose sa Joyful, Sorrowful, and Glorious Mystery during the 15th century. Okay? 1475. O si Jesus, one time nagmisa siya, naa siya vision, si Blessed Alan de la Roche. Murag kasaba nga dili ingnan siya ni Jesus, you are crucifying me again now because you have all the learning and understanding that you need to preach my mother's rosary and you are not doing it. If you only did that, you could teach many souls the right path and lead them away from sin. But you are not doing it. And so you yourself are guilty of the sins that they commit. I-admonish siya ni Jesus. Kaya murag nibugnaw siya. Tungod na to, nagmainito na po siya sa pag-promote sa devotion of the rosary. So, sumpay pag yun, no? Ingan si Mama Mary. That is why, before doing anything else, priests, ang mga pare kuno dapat, should try to kindle a love of prayer in people's hearts. So, before anything else, i-promote yun daw sa mga pare ang prayer, no, sa mga tao. Prayer. Well, importante ba ng prayer? Especially the angelic psalter. Kaya angelic psalter mo ng rosary. No? Mga salmo. If only they would start saying it and would really persevere, God in His mercy would hardly refuse to give them His grace. So I want you to preach my rosary. So muna yung sulti kay Blessed Alan de la Roche. No? Importante yun nga ma-instill ang prayerful heart sa tao. Okay. Kailan mo dili ni siya si Santa Claus. Si Pope Saint Pius V. Siya ang Pope of the Rosary. No? Siya Dominican Pope. Siya ang nag-standardize sa Rosary in the present form. No? So, sa iyang panahon, hitabo ang tawag nga the famous Battle of Lepanto. Kadawag naman Battle of Lepanto. Isa sa mga quote ni Pope Pius V, ang tanang mga kadautan nga nakitabo sa kalibutan tungod sa mga lukewarm Catholics. Sa mga lukewarm. Dili bugnaw, dili pod init, aligam-gam, tunga-tunga lang. Kaya maingon nga, wa mangi ko ng ambisyon, brad, masantos, kanang middle-middle lang, di lang pod kay kumabangga sa langit, di po ko atong impyerno, kanang tunga-tunga lang. Wala, daghan kayong wala kabaluana, kanang tunga-tunga lang, may impyerno na sila. Yes.
lukewarm, I will spit you out of my mouth. Nagingon si Jesus. Gusto niya, burning with fire ang imong love sa iya. Walay tunga-tunga sa Diyos. All out. Ngayon si Pope Saint Pius V. No? Ngayon siya. So, 1569. No? Naitabo. Kabalo ka, sa unang panahon, kining mga Turkish, mga Muslim, ilan ang gidominate ang kadagatan. Tanan nga moagi nga mga barko, kuwaon nila, kidnapon, kuwaon ang mga merchant ships, paralyze ang dagat dito dapit sa Europe area. Kay puros na tanan mga Muslim nga mga barko ang gadominate, mga pirates. So wala na merchandise kay ilang pangkuhaon hostage tanan. Ug daghan na kay ilang ipang-invade nga mga lugar. Grabe sa una ang persecution sa mga Muslims, sa mga pamatay nila sa mga tao. Grabe. So gitukod na gani ang itawag kadungog na mo sa Crusades. Ang Crusades, gitukod na to counteract sa mga Muslim invasions. So, grabe. So, nag-call siya og 40 hours devotion. So, ang nagsulong sila, nagtipon siya og army, siya ang nagplano nga suklan kay wala na mahimo, di nakaka-travel sa dagat kay sila nang gaatang tanan sa dagat. Now, one time, big time, once and for all, suklan nila, stop ni ang ilahang pagbuli, no, sa kadagatan. Nagtipon sila naval forces, nag-recruit sila mga tao nga mo volunteer nga makipag-away dito sa dagat. Okay? O as early as September 17, nagsugod na ang pag-rosary sa tibuok Christendom. With public procession, recitation of the rosary, no? O sa October 7, diha sila nagsulong. Saint Pius V granted all members of the expedition, tanan nga ni appeal sa gubat, indulgence of the Crusaders. And tanan sila nga 81,000 soldiers and sailors, they confessed their sins, nag-confession sila o nag-receive Holy Communion. So, kung wala ni natabo ang Battle of Lepanto, grabe, sakop na ta sa mga Muslim karon, no? Christian galleys were outnumbered. 274 ang ila sa mga Turkish, no? O 208 ra ang sa mga Christian. The Muslims were yelling, screaming, and banging anything that would make noise. Saba kayo sila. The Christians were in an ominous silence. Weapon in one hand, rosary in the other hand. Huh? The Ottoman Empire, muna siyang Muslims, lost about 240 galleys. Saan ang galleys? Warship, no? 240 ang nalunod. Sa mga Christian, 12 lamang. Namatay sa ilaha 30,000, sa Christians 7,600. Ang general ato expedition si Don Juan. Grabe ka isog ning tao. Wala na siya namatay sa pag-battle with Panto. Na-feel gid niya, wa pa kasugod ang gubat, na-feel gid niya nga ang nakapadaog nila is the power of the rosary. Okay? He ascribed the triumph of his fleet to the powerful intercession of the Rosary Queen. It was not generals, nor battalions, nor arms that brought us victory, but it was Our Lady of the Most Holy Rosary. So October 7, 1571, it was proclaimed to be the feast of Our Lady of the Rosary. Ingon si Saint Pius X, if you want peace in your heart, in your home, in your country, assemble together every night and say the Rosary.
Si 1883, Pope Leo XIII declared, dito sa 1883, gideclare nga ang October will become the month dedicated to the Holy Rosary. 2002, gidungagan ni Pope John Paul II ang tulo ka mysteries sa ikaapat nga mystery nga Luminous Mystery. Today, complete rosary is now made up of 20 decades of the Hail Mary. So, ang Luminous Mystery, mao kani siya ang public life ni Jesus. Rosary, when you pray the rosary, every time you pray the rosary is like you putting crown of roses into the head of Mama Mary. Every time people say the rosary devoutly, they place on their heads of Jesus and Mary 153 white roses and 16 red roses being heavenly flowers. And these roses will never fade or lose their beauty. Nganong rose man? Because rose is the queen of flowers. And so, the rosary is the rose of devotions and the most important one. Sa tanan nga devotion, kung wa na kay himuong devotion pangauban, daghan man kay tag mga devotions, para kay that is the most important one. Rosary is a Marian prayer, but it is Christocentric. No? Ako sa hanta sa atong mga igsoon ng banyan, rosaryo mo, puro mo Hail Mary, Hail Mary. Was na kabalo, ang rosary is Christ-centered prayer. Okay? Ato na-explain nga, ano na Christ-centered na siya. According to Saint Padre Pio, it is a weapon against Satan. No? Kawalo ba mo karon nga sa palibot na to, daghang demonyo. This is spiritual battle. Always na demonyo sa atong palibot. Napoy anghel. So mo na tong weapon. The reason that the rosary is powerful, anong powerful siya? Because it is the prayer of the gospel. What is gospel? Good news. And what is the good news? No? Good news is Jesus. Ang Bible, kung imo nang lagaon, o imo nang synthesize into one word, that is Jesus. When you pray the rosary, you're praying Jesus. The rosary has a body and a soul. Okay? The 20 mysteries is the soul of the rosary. Ang rosary na iba, lawas o kalag. Ang iyang kalag, ang mysteries. Mysteries. Joyful mystery, sorrowful mystery, the glorious mystery, the luminous mystery. Kabantay mo unsa ning mga mystery? Life of Jesus. When you internalize, you meditate, when you pray the rosary, what do? You meditate on every event of the life of Jesus. So, when you repeat and repeat and repeat a thing, it becomes you. You internalize. Amen? Nganong mubayad man ang Lucky Me, Palmolive, Safeguard o pila ka million every second sa TV para i-advertise. Sikat naman sila because they know the power of psychology. The more you hear a thing, the more you repeat and repeat, it will go into your subconscious. Once ang subconscious na ang modula, maglisod na kauglikay, it becomes a habit. Mulakaw-lakaw ka sa gaisano, di ni mo tuyoon, mong kamot ni mo, mupunit gid og Palmolive. Tungod kay gibalik-balik sa TV. Mo nang dili maayo magsigitag tanaw TV nga mga etiquette of mistress, mga may husband's lover, mga nana. Because, bisa pag moingon ta, ang atong intellect moingon, di ko ana, sayop na. Ayaw kahadlok, tanaw ramang ko, pero kabalo makon sa dili, maayo, sayop na. I-reject na sa imong mind. Pero kung sa sige kag balik-balik, subconscious na ang modula automatic, uy, tingala na lang ka.
So, that's why we always pray the Rosary, Hail Mary, Our Father, balik-balik. Sa subconscious level na to, we become holy and holy and holy. Dili na siya ingon nga, may ingon na ingon dito sa Bible, nga dili mo mag-pray balik-balik. Vain repetition. Ang isulti sa Bible, vain repetition. Di ba? Meaning sa vain repetition, balik-balik sa way kapuslanan. Meaning vain, way kapuslanan. Ang balik-balik. The Rosary, yes, it is repetition. But it is not vain. Amen? Yes, absolutely. It is repetition, but it is not vain. You are meditating, internalizing until it becomes natural, it becomes a habit, it becomes part of you. You meditate, you internalize by repeating. The 20 mysteries and the body of the Rosary are the prayers. Ang body niya, mauning Hail Mary, Our Father. No? Okay. Nayo si Saint Alphonsus Liguori na ingon. Nganong mo hapit mamanta kay Mary? Kung mo hapit ta kay Mary, wala na nagpasabot nga wala tay saling sa mercy ni Jesus. No? Wala na nagpasabot nga wa tay salig ni Jesus nga di tubagon ni Jesus nga modrit sa taniya kung mohapit ta kay Mary. It's just that, di ba si Jesus is God? King of kings, Lord of lords. He should be respected. You have to approach the king as a king. O ningon ang sa Bible, the prayer of a just man, the prayer of a righteous man is effective. Ang prayer sa usa ka taong matarong, effective. Amen? Nagpray si Moses nga mabuak ang tubig, nabuak. Pero kung dili si Moses na mapray, mabuak ka to? Dili yun. Kung kinsa tong balaan, si Elijah nagpray kay balaan siya, tubagon. Now, kita makapasalig ha, ta mo pray ta mabuak ang dagat? Dili. Mao na nga musumbong sila kay Moises, palihog sulti kay Jesus, wala kay God, wala may pagkaon, mag-ulan na pugmana. Paingon nga may naagyoy sila'y daganan. Dili sila mudritso kay God, hapit sila kay Moises. Di ba? Tungod kay wa sila'y salig sa ilang worthiness. Kita, sure ba ka nga worthy kay ka? So that's why magpalabanda. Palabanda kay Mary. Because we trust Jesus, we trust God that He will answer us, but we do not trust ourselves. That's why going to Mary is just like investing. Kung di ka kabalo mo invest, ang imong gamay nga kwarta 50,000, dalon nimo sa usa ka investor nga bright, mo after 2 years, kanang imong 50,000 mo dako. Kay i-invest niya og maayo kay kabalo siya. Kanang imong prayer nga way kapiranggot nga dili sincere nga kulang-kulang nga prayer, ihatag nimo na kay Mary, siya mo dala dito sa langit, mo expand kana. Mo purify kana imong prayer. That's why mao na nga si Mary dili palisod-lisod. Hinuon pasayon-sayon. Nganong i-explain ko? I'm speaking to myself because before I have a hard time approaching Mary because I was infected with the theology of the born again. So, dugay pila ka years nga struggle ko. So, I researched and then because of muna fides quaerens intellectum, you believe so that you may understand. You believe first. So, I believed, and then slowly by slowly, I came to understand why we have to go to Mary. It is the will of Jesus that we should go to Mary. It is the will of Jesus because Jesus gave Mary at the foot of the cross. O will ni Jesus nga i-honor na to si Mary. The Rosary is the summary of the Gospel. Compendium, summary. When you pray the Rosary, you're praying the Gospel. What is the Gospel? Jesus. So, when you're praying the Rosary, you're praying Jesus Christ.
When you pray, the more you talk, you became who you are. You become Jesus Christ. So, sige na mag-pray sa mystery si Jesus, no? Gipurong-purungan si Jesus, nag-pray sa Gethsemane si Jesus, nag-aswat sa cross si Jesus, ni kayab sa langit si Jesus, ang iyang life, no? Gitransfigure siya. Murag kag nag-summarize sa Bible, actually. No? When we meditate on the life of Jesus Christ in the gospel, we began to interiorize Him. We become who we are. Mao magina siya ang purpose of prayer, to become who we are. Who are we? Jesus. When we are baptized, we become Jesus. So, we become more and more in the image and likeness of Jesus the more we pray the rosary. The rosary encompasses all the basic forms of prayer. Nana niya tanan, vocal prayer, meditative prayer, contemplative prayer, nana niya tanan. Completos recados. Pagkahuman, di ba, unsa ang highest form of prayer? The Holy Eucharist, the Holy Mass. That is the highest form of prayer. After that is the Liturgy of the Hours. Na may breviary kanang Liturgy of the Hours, kanang ginaampo sa mga madre o mga pare. That is the second highest. After that, the Holy Rosary na, ang pinaka-highest form of prayer. The Rosary is the path to contemplation. Unsa man ning contemplation? Contemplation is union with the Holy Trinity. Mura siya, meditation nga magulang sa meditation. Magulang pa siya. Muna siyang atong gusto maabot. Nga dili na magtrabaho ang atong mind. Mura nga atong kasing-kasing misangat na sa Ginoo. Mura united kita, no? But it's not something you do. It's God drawing you into. Muna gina-experience nila na Saint Teresa of Avila, Saint Teresa of Lisieux, no? Muna nila ma-experience. Di lisod na siya i-explain ng contemplation. Maabot lang ni mo na kung sige kag meditate. Sige kag pray. Ningon si Pope Pius IX, among all devotions approved by the Church, no one has been so favored by so many miracles as the devotion of the Holy Rosary. Ningon si Pope Pius XII, wala na ilain pang sigurado nga magtawag sa mga blessing ni God sa iyang pamilya than the daily recitation of the Rosary. Ningon si Bishop Hugh Doyle, walay tawo nga magpadayon og himog pagpakasala, pagkinabuhi sa pagpakasala, nga nagpadayon siya ampo rosaryo. Mopili lang siya, either i-give up niya ang rosary or mag-give up niya ang iyahang kinabuhing pagpakasala. Imposible ko na sa tao nga everyday mag-pray rosary nga makapadayon pa siya sa iyang immoral nga kinabuhi. Ngayon sa Mama Mary sa Lady of Fatima, say the rosary every day to obtain peace for the world. So, may peace ang world karon, meaning gamay ra na pray ang rosary. No? So, kidnap na po itong taga-Dipolog, no? Nga Italian nga restaurant owner. Ngayon si Bishop Fulton Sheen, Venerable Bishop Fulton Sheen, ang rosary ko no is the book of the blind. Murang, kung mag-pray kang rosary, murang kang nagbasa ang libro. Bisan pag di ka kita. Basa kang Bible. Book of the blind. It is the book of the simple. Meaning, libro sa mga bugo. Simple. Bisag di ka belum basa. Because, sa sige niya basa, sa sige niya pray rosary, maka-receive siya knowledge from God. It is the book of the age, sa mga tiguwang. Sige nilang pray rosary, no? Whose eyes close upon the shadow of this world and open the substance of the next. The power of the rosary is beyond description. The family that prays together stays together. Father, isa Sultana? Father Patton? No? Katong kalbo gani? Family that Peyton. Akon Patin. Peyton. Father Peyton. Bale, ang rosary, no? When you
pray it alone, okay, nabasa na ako sa Exorcism and Deliverance. Pinaka-kontra sa yawa is rosary yun, no? Based on experience. Effective ang rosary alone, but it is more effective when you pray it by group. Mas effective siya by group. In family or community. Nindot siya alone, but mas nindot pagit siya by group. So, ipakita na ako nito kanang November 24, mga feminist, no, pro-abortion, gi-attack nila ang simbahan sa Argentina, ilagi vandalism, yung mga young men, gipalibutan nila ang simbahan, giprotektahan nila, nag-holding hands sila, o nag-pray sa rosary. No? Grabe na yung nagkalibutan mo. No? Nahubok pag yun. Kaya mga lalaki, mo nang palibot sa simbahan, gaampo o grocery. Basura ko, no? Inaluan. Pinabutangan nilang pante, bra. Makita hindi mong demonyo sa kalagot, you know, sa Ginoo, sa power of rosary. Grabe ginang makita ni mong manifestation sa hate, sa yawa. Yawa maginang kuha na ni. Okay, so let us share, no? Sharing time sa atong group. Kung sa inyong mga experiences, ng mga extraordinary experiences sa rosary. Okay? Na may mahinamduman.